March 19. Sa harap ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa inaprobahang fare hike, 14 pesos na ang minimum na pasahe sa mga tradisyonal na jeep at 17 pesos sa mga modern jeep. Sa mga ordinaryong bus sa Metro Manila, 15 pesos na ang pasahe sa unang 5 kilometro at 18 pesos sa air-conditioned bus. 15% naman ang patong sa pasahe sa mga point-to-point bus. Magmamahal ng 20 pesos ang base fare sa mga TNVS, naku po, habang tataas ng 5 pesos ang unang 500 meters ng airport taxis. Nilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na provisional pa lamang ay patutupad na bagong pasahe. Magiging permanente anya ito kapag makakuha na ng fare matrix sa mga operator bago sumapit ang Hunyo 2026. Dagdag ni Mendoza, wala pang inaaprobahang dagdag pasahe sa mga regular na taxi, UV Express at motorcycle taxis dahil pinag-aaralan pa ang mga inihaing fare hike petitions ng mga ito. Nagsimula na ngayong Martes ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Tinatayang nasa 139,000 mga tricycle driver ang inaasahang pipila sa 30 payout sites sa Kamaynilaan hanggang sa Huwebes. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamimigay ng ayuda sa payout site sa Court sa Santa Mesa, Maynila. Sinabi ng Pangulo sa mga benepisyaryo na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa Middle East kaya maaaring maglabas pa ng dagdag na ayuda ang gobyerno kung kinakailangan. Ipinaliwanag naman ng Department of Social Welfare and Development na nauna ang mga tricycle driver sa bigayan ng fuel subsidy dahil sila nila ang pinaka-apektado sa pagtaas ng produktong petrolyo at handa na agad ang mga listahan ng mga benepisyaryo mula sa mga lokal na pamahalaan. Inaasahan naman sa susunod na linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper ng jeep at TNVS. Nakatakdang palawakin ito sa mga probinsya pagkatapos ang mahal na araw. Kalaborso ang lalaking humataw sa ulo at nakapatay sa isang pusa sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City nitong Lunes. Sa CCTV footage, tahimik na nakaupo sa bangketa ang pusa sa bahagi ng Santo Domingo Street nang biglang paluin sa ulo ng sospek gamit ang isang kahoy. Nangisay at agad na namatay ang hayop. Maya-maya, lumabas ang amo ng pusa pero wala na ang sospek. Napagalamang tricycle driver siya sa lugar. Matapos ang mga makita ng fur parent ang CCTV video na nangyari sa kanyang alaga ay agad siyang nag-report sa mga pulis. Arestado ang sospek na isinuko ng kapatid. Ayon sa sospek, nagalit siya sa pusa dahil madalas umano itong matulog at umihi sa kanyang tricycle. Nasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998. 2 beses sa sinalakay ng akyat bahay ang isang kainan sa Antipolo, Rizal. Ang isa sa mga kawatan, menor de edad. Sa CCTV footage na kuha noong Sabado na madaling araw, pinasok ng magnanakaw ang kasasarado pa lamang na establishmento sa Barangay de la Paz. Una niyang tinarget ang tip box pero hindi niya ito nakuha dahil nakaturnilyo. Kaya tinangay niya ang portable speaker na nagkakahalaga umano ng 5,000 piso. Nitong Lunes naman na tanghali, pinunteriya ng isa pang bata ang tip box ng kainan. Hindi nakuna ng video kung papaano niya ito kinuha pero bumakat ang kahon na itinago niya sa loob ng kanyang damit. Pinaigting na ng barangay ang seguridad sa lugar habang patuloy na pinaghahanap ang dalawang kawatan. Sa sports, lalahok sa Miami Open si Pinay tennis star Alex Yala bit-bit ang kanyang bagong career high ranking. Sa pinakabagong labas na Women's Tennis Association rankings, umakyat na si Iyala sa world number 29 matapos umabot sa quarterfinals ng Indian Wells. Nag-aanda na si Iyala para sa Miami Open ngayong linggo kung saan seeded number